Nako po, eto na ang matinding sinapit ni Robin Padilla. Nandalo sa kanyang kalukuhan, kayabangan, kaubaban. Nako, ay bigla hong kinuyog at pinagtulong-tulungan ng maraming galit. Ay sino ba namang hindi magagalit? Ay nanggugulo ho siya eh. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Matindi, mainit na usapin, kalalabas pa lang hong mainit na balita. Robin Padilla halos magmakaawa na ho. Nandalo dito sa kanyang galawan na nanggugulo. At nagmamarunong. Ay bigla ho siyang pinagtulungan, kinuyog ng maraming galit sa kanya. Ay taong bayan ang kalaban niya ho. I-like po natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Grabe ho ito. Napakaraming may init na balita ho. But bigyan po natin ng daan. Ibahagi po sa inyo itong sinapit ni Robin Padilla. Ibabahagi ko po sa inyo bakit nangyari ito. Nung mga nakaraang pagtatalakay po natin ay napakarami ho ang talagang galit na galit dito kay Robin Padilla dahil sa galawan niya ho na hindi kapakipakinabang ng taong bayan. At siyempre ang kahapon ho ang nangyari din ay hinaharang niya at nangaharang po siya halos siya magwala na para hindi matuloy ang impeachment. Hinarang niya po siya, hinaharang niya po at nanggugulo. Datapwat sa puntong ito kalalabas din naman na balita siya ho ang sinapit ay halos magmakaawa na biglang kinuyog at pinagtulong-tulungan. Mahirap kalaban ng taong bayan. Tandaan mo yan, Robin Padilla. Kung nabubudol mo ang iyong mga tagasunod, batang matalino o kahit hindi matalino ito, ibig kong sabihin ay batang naniniwala sa tunay na pangyayari at hindi ika nga po'y puro fake news katulad ng kampo niyo. Ay hindi po pwede, lalo na sa mga tagasunod ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo. Matindi ho, mga kaibigan. Ito. Ang Senado na tumayo ng impeachment court na siyang nilitis kay VP Sara Pero Minoria, posible raw harangin ang pag-usad ng impeachment trial. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa kita si News 5 correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, kailan nasa usad ang paglilisting sa Senado sakaling may impeach sa Kamara? Good. Sige, siniguro ng Senate President Tito Soto, anuman ang maging desisyon sa Kamara ay handa ang Senado. Mapaagaman yung botohan nila doon sa impeachment case ni VP Sara Duterte, matuluyan bang ma-impeach ang Vice Presidente, handa raw ang Senado na tanggapin ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte anumang oras. Pero nilinaw Jiggy ni Senate President Soto na ang kaya nilang gawin agad-agad, oras na iakyat talaga sa Senado yung articles of impeachment, ang kayang gawin ng Senado ay agad na mag-convene bilang isang impeachment court. Pero Jiggy, yung paglilitis, hindi yan agad-agad magsisimula. Bakit? Dahil may mga preparasyon pang gagawin. Mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil sa bandang gitna ho nito ay babae ko po sa inyo kung paano kinuyog at pinagtulong-tulungan itong si Robin Padilla at ano ang dahilan. In connection, ibabahay ko po muna sa inyo itong end connection, karagdagang detalye kung bakit nangyari po ito. Summons na ipapadala sa prosecution and defense teams. And then, syempre, nariyan yung paghahanda ng magkabilang teams at may pre-trial bago yung mismo paglilitis. Kung gaano kahaba yung pre-trial, hindi masabi ni Senate President Soto dahil depende pa yan sa mga ebidensya na ibibigay ng magkabilang kampo. So, kailan yung earliest na nakikita niyang posibleng simulan yung impeachment trial? Posible daw yan na by last week of June. At ito na. Iba, Senador, lalo yung mga Ito na mga kaibigan kung bakit kinuyog dito at pinagtulungan si Robin Padilla. Ito po, pakinggan natin. Minoria, ano yung sinasabi nila?
Na-interview ko kanina si Senator Robin Padilla at ang sinasabi nga niya hindi malayo, hindi imposible na kontrahin ng kahit sino mula sa minoryayo pag-convene mismo ng impeachment court. At ang sinasabi niya, trabaho naman talaga nila na kumontra, hindi lamang kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte, kundi kahit ano bang pinag-uusapan sa plenaryo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Kapag kami ay nagpo-post, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yun. Yan po ang parliamentary procedure na dapat namin sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Eh, yun ang parliamentaryong kauga. Kayo naman, tagal yun na dito. Basta minority yan ang pakinggan. Yung ating napabalitang Anak ng katakot-takot, bilisan na natin. At baka tayo ko lang sa oras. Iyan ho, inamin naman ni Robin Padilla na siyang trabaho niya po ay manggulo, mangupos. Hoy, Robin Padilla. Ikaw lang ang nagsasabi na yan. At siyempre itong mga senador ni Sara Sayad Lustay Duterte. Talagang matindi ho ang karisma ng utak nito na kaubaban. Alam niyo na ho ang ibig kong ipunto, mga mahal kong taga-subaybay. Dapat ang nananaig sa iyo, Robin Padilla, itatak mo sa kukuti mo bilang senador. Kapag nag-upos ka ay depende sa ebidensya. Depende doon sa katotohanan. Ay puro kamalian ang iyong inuupos eh. Puro kamalian ang iyong inaharang eh. Ay maliwanag ko yan. Kaya dyan ho, bibilisan ko na nang dahil ho yan sa statement ni Robin Padilla na haharangin ng impeachment. Napakarami ho, taong bayan pepera ang kanyang tagasunod. Nagalit na galito kay Robin Padilla na pinagtulong-tulungan diyan sa comment section. Nang sabi nga, umab ka, umalis ka na dyan, mag-resign ka na, kapal lang apog mo, Robin Padilla, walang pakinabang sa iyo. Sayang lang ang pinapasweldo sa iyo ng taong bayan sa pamagitan ng tao. Ang dami ho, nagbibigay ng anumang public opinion, puntahan nyo sa comment section, kahit siya kayo umikot ng malaking stream media at sa mga vlog ko. Napakarami ang nagtutulong-tulong na nagbibigay ng anumang public opinion. Robin Padilla, umalis ka na diyan. Walang pakinabang sa iyo. Galit na ho ang taong bayan. Pepera ang kanyang mga tagasunod. Disclaimer lang ho, mga mahal kong taga-subaybay, pinagtulungan ho, kinuyog si Robin Padilla sa pamamagitan ho ng anumang public opinion. Hindi po anumang komisyon, hindi po ganun. Mas mabuti po nang nililiwanag ko sa inyo para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo. Ang gusto kong ipunto, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.